Ngayon, may mga reaction dito si MC Trevor Lota, Brother Gomer. Sabi niya, ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Ang tao ay tao at hindi Diyos. Walang tao, tao na, Diyos pa. Walang Diyos, Diyos na at tao pa. Wala naman siyang talata. Tayo meron. Ano walang tao na Diyos pa? Meron nga. Si Kristo nga. Oo nga. Bakit kasi yung magbasa ng Biblia, yan, wala tuloy yung talata. Wala siya tuloy talata. Kapitulo bunga nga, bersikulo laway. Ayan nga ang problema, Brother Johnson. Bakit natin sasabihin na tututulan ang Biblia? O basahin nga natin Magandang Balita Biblia ulit. Paborito naman ng mga iglesia ni Kristo ito eh. Oh. Magandang Balita Biblia, Filipos 2:6. Wala bang tao na Diyos na tao pa? Tingnan natin. Kasi nagbabasa ng Biblia eh. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Sino yan? Si Kristo yan. Si Kristo. Uh-huh. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. O di Diyos. O tapos, verse 7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Ayan na. Bakit mo sasabihin, Brother MC Trev, na walang tao na at Diyos pa? Meron o, yan o, si Kristo. Ituloy mo, Brother Gomer. Ang ganda ng karugtong eh. Sabi niya, at nang si Kristo'y maging tao. Oo, ayun o. Ay, nako. Yan, naging tao nga. Yan nga talaga ang kalagayan ng ating Panginoon, kapatid. Binasa nga ni Brother Johnson sa 2:9. Subukan nga natin basahin yung 2:9 sa Magandang Balita Biblia. Colosas 2:9. Yeah. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Kahit na siya ay nagkatawang tao. Oh. Paano matututulan yan, kapatid? Hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Hindi, basta. Wala. Ganun. Yung katwiran nyo, wala. Ayaw. Kung binasa natin ba ng Biblia, meron. O ano pa? O, Juan 1:1. Ano sabi? Tingnan natin. Sabi mo, walang Diyos na tao na? Tao na, Diyos pa, meron. Ang daming talata eh. Ayan o. At ang berbo ay, ano daw ang berbo? Diyos. Ngayon, anong nangyari dyan sa Diyos na berbo na yan? 14. At nagkatawang tao ang berbo. Ayun, ang liwanag eh. Ay, marami pa bang usap-usap dyan? Puro palusot na lang kasi. Paano mo sasabihin walang Diyos na tao pa? Meron, si Kristo nga. O, ang sabi niya, ako'y bumabang galing sa langit. O, di ba? Tapos, nung bababa siya galing sa langit, ano sabi ni Apostol Pablo? Hebreo 10, ang talata 5. Tingnan. Abay, kung paramihan lang ng talata, kapatid, ng Diyos at tao, meron. Ang dami-dami. Siya wala naman talata. Wala naman siyang talata. Saan siya galing? O, basa ulit. Balikan mo natin. 6:38 ng Juan. Para makita natin, saan galing daw si Kristo? Ang sabi niya, 6:38 muna. Sapagkat, sino nagsasalita? Ang Panginoon. Sapagkat, bumaba akong mula sa langit. Maliwanag ano? Ngayon, bumaba siya galing sa langit, pumunta siya dito sa sanglibutan. Tama. Pagpunta niya dito sa sanglibutan, anong sabi ni Apostol Pablo? Balikan natin, Hebreo 10:5. Kaya't, pagpasok niya sa sanglibutan, saan siya galing? Sa langit. Anong nangyari? Ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ang inihanda mo. Linaw eh. Napakalinaw eh. Bakit sasabihin natin walang Diyos na tao pa? Ay hindi tayo pwedeng marunong pa sa Diyos at marunong pa sa Biblia. Yan. Ang tama dyan, Brother Gomer, iba ang tao sa Diyos, kaya nagkatawang tao si Kristo kasi hindi siya tao. Correct. Yan. Kaya siya gumamit ng katawan. Ayan merong isang katawan ang inihanda sa kanya. Ay, sasabihin mo, wala. Pa siya galing sa langit, Brother Johnson eh. Kaya nga. Paano siya bumaba galing sa langit? Ipinaglihi siya ni Maria. Oo, intindihin natin to si brother natin kasi puro pasugo yata yung kanyang, natuloy-tuloy. Yung si Trevor Lota. Yan. Ito. Ito pa sabi niya, ang paksang pinag-uusapan bago sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko ay ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Hindi ang pinag-uusapan ay kung Diyos ba o si Kristo o hindi. Tama ka. Binanggit ko na kanina, hindi nangangahulugan. Doon palang naniwala si Tomas na Diyos si Kristo. Paniniwala na niya yung dati na na-confirm na niya lang na yung kaharap niya, si Kristo nga yun. Oo. Ano naman ang problema doon kung ang pinag-uusapan
yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Kaya nga. Ano naman ang problema doon kung sabihin ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko? May problema sila. Di ba? Sila may... Kaya nga, ang problema dyan ng INC, nung una, nagulat daw si Tomas. Oo nga. Nagbago man Ang huli. problema, nahuli na yung kanilang katwiran na nagulat, mali pala. Mali. Ngayon, pinalitan absent. Kahit naman absent, hindi naman ibig sabihin pag absent. Ako nga noon, Brother Johnson, isang linggo akong absent. Pagpasok ko, tama pa rin yung sagot ko Oh. Hindi naman ibig sabihin na absent, mali na kaagad ang sasabihin. Mali na naman yung katwiran na absent kasi. Hindi. Dahil kung nagkamali talaga si Tomas, dapat si Kristo ang unang-unang magtutuwid sa sinabi niya. Kaso hindi nga Hindi nga siya itinuwid ni Kristo. Mana pa, pinatibay pa ni Kristo yung sinabi ni Tomas. Ang sabi ng Panginoon, ilagay nga natin sa screen yung sagot ng Panginoon. O 20:28. Hindi matututulan yan. Hindi nyo mahihilot yung talata na yan para palabasin na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ano sabi ni Kristo? Mali ka, Tomas. Tao lang ako. Hindi ako pwedeng Diyos. Yun ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisisampalataya. So, yung pahayag ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, yun ay pahayag ng pananampalataya. Hindi yun pahayag ng absent o pahayag ng nagulat. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Kaya ang ganda nung paliwanag kanina ni Brother Johnson nung scholar. Bakit ito sinabi ni Tomas? Kasi doon sa kanyang pagkatanto na muli ngang nabuhay ang ating Panginoon, abay yun yung pinakamataas na nasabi niya, na siya'y sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ay napakasimple lang naman nun. Ay kahit anong hilot, ang gawin natin dyan, well, ito naman Brother Johnson, sabi ko nga, aral ang pinag-uusapan natin dito. Tama. At hindi naman natin ito ipinipilit doon sa mga ayaw tanggapin. Okay? Kaya lang, para sabihin mo ngayon sa akin na walang tao na Diyos pa, ay meron akong nabasa, ang dami. Daming talata. Hindi mo ako mapapaniwala. Yan ang yung sinasabi natin kagabi, Brother Gomer. Alangan naman tayong may nabasang mali at siya nawala ang tama. Ay, ano na? O, diba? Hindi na pwede. Tayo pang nadaya, meron nga tayong nababasa. Malabo namang mangyari yun, kapatid. Ang binabanggit nyo kasing talata na walang tao na Diyos na, kung tao lang talaga, wala talagang ganon. Ang problema nga kasi kapatid, ang ating Panginoon ay hindi naman katutubong tao. Yan. Kaya nga, ang ginagamit sa kanyang termino, nagkatawang tao. Ang ginagamit na termino sa kanya, nakitulad sa mga tao. Yun ang mga termino. Nung pagpasok ng sanlibutan, ang ibinigay sa kanya, katawang tao. Pwede mo ba namang gamitin yung termino, kapatid, na pagpasok niya sa libutan, ipinaganda siya ng katawan. Pwede mo bang gamitin yan sa isang likas na tao? Ay, ang labo-labo naman noon. Nasasabihin ko, pagpasok ni Brother Johnson sa sanglibutan, isang katawan ang inihanda sa kanya. Malabo yun, kapatid. Kaya wag nyo nang ipilit. Bagay, gusto nyong ipilit kasi yan ang paniniwala nyo. Kaso, walang batayan sa Biblia. Walang batayan sa Biblia. Yung Diyos, kapatid, pwedeng magkatawang tao. Okay? Yan ang tandaan mo. Hindi po pwedeng tutulan mo na ang Diyos pwedeng magkatawang tao. Tama. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, ihabol pa natin. Sabi niya, si Maria Magdalena ang unang nakakita kay Kristo nang siya ay mabuhay na mag-uli. Hindi ang pagkakilala niya kay Kristo ay Panginoon at Diyos. Talagang marami siyang hatol no? Saan mo naman nabasa na hindi Panginoon at Diyos ang pagkakilala ni Maria sa kanya? Gawa-gawaan lang niya. Ay mahirap yan, kapatid. Yung kwento-kwento lang ang sinasabi mo. Kwento nga ito. May tawa pa nga May emoji pa siya. Tawa siya sa sarili niya. Sinabi si Maria, ang pagkakilala ko kay Kristo tao lang. Meron ba nun? Meron bang ayaw niya kay Tomas. Gusto niya si Maria paniwalaan. Diba? Bakit ba gusto mo kay Maria? Ayaw mo kay Tomas? Kaya nga. Ayun ang medyo... halata naman tayo. Masyado kayong halata. Ito pa. Ito pa sabi niya. Ang sabi ni Maria Magdalena sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon. Juan 20:18. Tapos, nang nagpakita si Kristo sa 11 apostol nang siya ay mabuhay na mag-uli, ang pagkakilala nila kay Kristo, Panginoon, hindi Panginoon at Diyos. Juan 20:25,
ididiretso mo lang, nasa 20, nasa talatang 28 na. Nag-stop over ka pa. Ngayon, kapatid, nung sabihin ngayon ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko, dinibati ba siya ng 10? Oo nga, wala. At saka bakit kasi hanggang 25 lang, di mo Mali ang conclusion mo. May 3 talata na lang eh. 3 talata na lang, MC Tribrilota. Kuha mo na sana eh, kaso tumigil ka eh. Hanggang 25 pa lang eh. Paano mong sasabihin ngayon na yung Panginoon ay hindi Diyos? Nandun nga sa yung Panginoon ay Diyos? Wala daw doon sa 25. Ayaw nga sa 28 kasi naroon. Yan ang problema kapag ang gusto mo lang basahin, yung gusto mo lang. Yan nga. Oh. Ay, ba't nga niwala siya sa 25, sa 28 ayaw? Ay, kaya nga, yan nga ang problema natin dyan. Ay, kasi nga doon sa 28, nandun na yung Diyos. Oh. Ay, bakit mo hanapin yung Diyos doon sa, yung salitang Diyos doon sa wala? Tapos doon sa talatang nandun, ayaw mo. Yun nga, nakakatuwa naman. Ay, malabo yun, kapatid. Malabo Hindi nga. po pwede ganun ang pagbabasa natin ng Biblia. O kasi, mayroong talata na ganun talaga eh. Hindi naman kumpleto doon sa isang talata eh. Oh, alangan naman yung isang talata lang na yun ang pagbabatayan mo. At dahil yung isang talata na sumunod ay ayaw mo nang tanggapin, eh, paglalabanin mo. Hindi man magkalaban yun eh. Magkalaban ba yung 25 at saka 28? Hindi, dinagdagan lang eh. Kasi totoo naman ang ating Panginoong Jesucristo, Panginoon na Diyos pa. Tama. Oh, yun ang sektong magandang paliwanag, Brother Gomer. Yung Panginoon, ang Panginoong Yesus, Panginoon na Diyos pa. Kasi ito, pagka ang gusto nila, yung Panginoon, pwede kay Kristo at pwede sa Ama, at yung Diyos sa Ama lang, at hindi pwede kay Kristo. May problema kasi doon sa, yung Shema, yung Deuteronomy 6, Oo. yung Diyos doon, Panginoon. Correct. Tapos, ito naman sabi naman ni Jimmy Laranjo, ang makapangyarihang Diyos naming mga INC, hindi nangangailangan ng ibang Diyos. Hindi nga nila naintindihan yung nagkatawang tao nga eh. Ba't kasi ang tigas ng ulo nyo? Pinaghanda na nga ng katawan. Binanggit ko na kanina, ang tao kasi ang tutubusin. Brother Jorson, sige. Tingnan mo ha. Ay, sino pala ang namatay para maligtas ang tao? Tao. Tapos sabi nyo, hindi nangangailangan yung Diyos nyo. Yun bakit kinailangan niya yung tao para iligtas ang tao? Yun nga. Ang Diyos namin is hindi nangangailangan ng ibang Diyos. Ay, kung hindi pala nangangailangan, di dapat siya ang nagkatawang tao para iligtas ang tao. Tama. Sana siya na lang nagkatawang tao. Kaya lang yung Diyos mo dito, maliit na. Diyosan naman yan. Talaga namang suklam ang Diyos niyan. Huwag niyong iligaw. Hindi kasi ganito yung argument nila, Brother Gomer. Hindi Diyos si Kristo kasi nangailangan siya ng Diyos o kaya may tinawag siyang Diyos. Hindi lang naman ganun ang... Bakit? Hindi lang naman ganun ang pangangailangan. So, susundan natin yung terminong ginagamit niya. Ang susundan natin na termino niya ay nangailangan talaga ang Diyos. Kasi... ang gusto nilang pangangailangan ba? Yun lang ikaw ay hihingi ng tulong? Hindi naman ganun ang pangangailangan eh. Ang ibig sabihin, kung sasabihin nyo na hindi nangangailangan ang tunay na Diyos, eh bakit kailangan niya ng taong si Kristo para iligtas ang tao? Yan ang dapat ninyong intindihin. Kaya nga, dyan sa pahayag ninyo na hindi nangangailangan ang Diyos, totoo yan kasi nga, yung Diyos mismo ang nagkatawang tao. At hindi siya gumamit ng tao lang para iligtas ang tao. Kasi kung ang Diyos na sinasabi ninyo, ang ginamit niya lang ay tao lang para iligtas ang tao. Anong klaseng Diyos yan? Sige nga. Tingnan mo ha, Brother Gomer, sakyan natin yung kanyang sinasabi. Dito sa Isaiah 59:16, meron kasi dito magandang tinatawag na messianic prophecy. Ito, tingnan mo ha. At kanyang nakita na walang tao. At namangha na walang tagapamagitan. Kaya't ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng kaligtasan sa kanya. Yeah. At ang kanyang katuwiran ay malalay sa kanya. O, tingnan nyo ha. Ang talata niyan, Brother Johnson. Wala raw nakitang tao. Walang taong pwedeng mamagitan. Ngayon, sino tong bisig na ito, Brother Gomer? Napakaganda ng talata na yan. Wala eh. Walang pwedeng tao na gamitin niya para maging tagapamagitan para sa ikaliligtas na sangkatauhan. Kaya sabi rito, namangha kasi walang pwedeng mamagitan, walang tagapamagitan,
Kaya yung kanyang sariling bisig ang nagdala ng kaligtasan sa kanya. So, sino yung bisig na ito, mga kapatid? O, ito na natin yung, magtitira ako sa iyo, Brother Gomer. Alam mo, kabisado mo ito. Mag-aaral ako ng... Sige lang, Brother Joshua. Actually, talagang i-discuss na natin yan. Kaya nga sabi ko, napakagandang talata niyan. Kasi maganda rin. Nagpapaganda itong mga tanong ng INC. Nagpapaganda, lalong lumalawak eh. 53 verse 1 ng Isaias. Tingnan nyo. Chapter 53, verse 1. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Yun. So, parihong libro, iisang libro to, sulat ni Isaias. Ang bisig ng Panginoon dito, mga kapatid, tinatawag po itong Messianic prophecy. Inilalarawan sa buong chapter 53 yung lingkod na magdurusa. Kung babasahin po nyo yan, kawawa yan eh. Talagang bubugbugin yan. Parurusahan yan, Brother Gomer, di ba? Ha? Parurusahan yan eh, yung nasa 53. Kasi ang buong chapter ng 53 na yan talaga yung gagampanan ng Misaya. Tingnan mo, basahin natin. Tutulan mong hindi si Kristo to na bisig. Pero sabi doon, hindi yung tao ha. Sabi doon sa Isaiah 50, sa unang binasa natin. Tingnan nyo, 51 yan, di ba? Talatang 2. Tuloy natin. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagkaating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Bakit? Tingnan nyo yung talatang 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Talatang 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamhati. Talatang 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. O di birabong ka. Kaganda-ganda ito. Sino daw ito? Yung bisig. Talatang 1. Di ba? Ay ano yung tinutukoy doon sa talatang 16 ng Kapitulo 59? Walang nakitang taong na pwedeng mamagitan. Inutusan niya yung kanyang bisig para mamagitan. Sino to? Ito yung nangyari sa bisig. Kasi nagkatawang tao, sinaktan lahat ng pahirap, pero dahil sa kanyang mga latay, naligtas tayo. Ay, nako, MC Trebrelota, magduda ka na dyan sa samahang pinalalagyan mo. Mukhang wala sa ayos. Sige, Brother Gomer. Tama yan, Brother Johnson. At alam mo bang pinatunayan ng ating Panginoon na siya nga yung tinutukoy na bisig na Panginoon? Basahin po natin yung Juan 12. Tingnan po ninyo mga kapatid. Diyan sa Juan 12, umpisahan natin yung talata sa 36 siguro. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw. Ay sino ba ang ilaw na yan? Si Kristo. Upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Verse 37. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Bakit? Verse 38. Upang maganap ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan na. Nakita mo yan? Tuloy pa natin sa 39 siguro. Dahil dito'y hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isaias. Ano sabi ni Isaias? Verse 40. Binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso
baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at sila'y mapagaling ko. Maliwanag na yung bisig ng ating Panginoon na yan, Brother Jorson, ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi doon sa, kung pupuntahan natin, babalikan natin yung Isayas, sa 53, ano sabi? Tingnan po ninyo. Ang talata ay 11. Doon sa 53:11. Ang sabi rito, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami. Sino daw ang mag-aaring ganap? Yung bisig ng Panginoon. At yung bisig ng Panginoon yan, tinatawag din yan na Panginoon mismo. Ano sabi doon sa Isayas? Dito pa sa Isayas, sa 45, ang talatay 25. Ano sabi diyan? Sa Panginoon. Kanino daw? Sa Panginoon. Ay aari ganap ang buong lahi ng Israel. Kanino daw? Sa Panginoon. Sa tao ba? Hindi. Kaya nga hindi po pwedeng maging taga-aring ganap ang tao. Tagilid yung kaligtasan nila. Hindi uubra yan mga kapatid na ang taga-aring ganap mo, ang tagapagligtas mo ay tao. Tagilid ang kaligtasan nila. Kaya delikado po yung paniniwala na si Kristo ay tao lang. Tapos siya ang nag-aring ganap ay malabo po yun. Walang tao na makakapagligtas sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga yan ganda na nga wala ngang taong pwedeng mamagitan Pagkakaligtasan ng pag-uusapan. Ito, humirit pa si Jimmy Laranjo sabay sibat. Sabi niya, ang sabi ni Kristo, ang Ama, ang iisang Diyos na tunay. Mas maniniwala pa ako kay Kristo kaysa mga apostol. Ha ha ha. Bye-bye. Yung sabay alis. Sabay sibat. Takot marinig yung sagot. Ayaw mo maniwala. Sabi mo, ayaw mo maniwala kay apostol. Wala. Sabi niya, Brother Gomer, Iglesia ni Kristo siya. Kaya nga. Ay, di wag niyang maniwalaan yung Roma 16:16. Kay Apostol Pablo yun Ay, wala na. Batay na. Wala na siyang iglesia ngayon. Wala naman sinabi si Kristo ng word na iglesia ni Kristo. At saka yung ginagamit yung 17:3 ng Juan, naku po, ano na yan? Ito, maganda. Basahin natin mga kapatid yung 17:3 ng Juan. Kasi hindi niya mabagyan ng talata. Yan ang problema kasi pag puro pasugo Kinakabisado na lang yung mga talata, hindi maituro kung nasaan. Sabi po dito kasi, at ito ang buhay na walang hanggan. Okay. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, kita mo? siyang iyong sinugo sa mga katuwid bagay sa Iso Kristo. Kilala na isang Diyos na tunay, yung Ama, at sino pa? Mabuti siya na kung tuldok yan. Yan, ang matindi dyan. Kung tuldok sana yan, di tapos na. Ito may at Oo nga, wala, tapos. Kaya pala, mabuti na lang nagbabay na siya, pero malamang nandyan din naman yan. Tingnan po ninyo yung Genesis 7:23. Basahin natin yung Genesis 7:23. At nalipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop. At ang mga umusat at ang mga ibon sa papawid at sila'y nalipol sa lupa. At ang natira lamang ay si Noe. Mag-isa lang pala siya kasi yan ang nasa talata Ayan at ang natira lamang ay si Noe, pero may at. Basahin natin sa English. Tingnan po ninyo. Pakilagay mo nga sa English, Brother Ervin. Sabi niya rito, Noah only remain alive. Ayan nakita nyo ho ba? And Noah only remain alive. Ay kung piperyodan mo yan, tapos na. Pero hindi And they that were with him in the ark. Ganon din po yan yung sa Genesis, sa 17:3. Kaya nga, tapos at. So, yung makikilalang iisang Diyos na tunay, hindi lang yung Ama kasama si Kristo. Yun ang totoong nandiyan sa talata. At yan ang buhay na walang hanggan, kapatid. Ay bye-bye din sa'yo. Okay. So pag pinag-aralan po natin yung 17:3 mga kapatid, yung pong pagka ating tiningnan yung original na yung Greek po dyan, yung tinatawag na grammatical and structural notes mga kapatid, yung conjunction sa Greek na kai, yung and, ito ay keyword sa argument. Yung kai ay ginagamit upang
magdugtong, hindi upang maghiwalay sa Greek grammar. Correct. So, yung grammatical formation po nito at structural formation ng Greek word, yung kai ay hindi naghihiwalay doon sa iisang Diyos na tunay. So, yung pangalan ni Jesucristo, doon sa diyan sa 1:17:3 ay hindi hiwalay doon sa iisang Diyos na tunay. Ayan ang isang bagay niya. Kasi meron pong talata, bakit natin masasabing tama yon? Dahil doon sa unang Juan 5:20, Brother Gomer, di ba? Kahit anong gawin nating syntax diyan, kahit i-context, i-syntax po niyan, syntax analysis, yung iisang Diyos na tunay diyan, si Kristo talaga yan. Ay, ang ginawa kasi ni Kadyo Ventilasyon dito ay hinimay-himay niya sa sariling kaparaanan, hindi sa tamang biblical analysis. O, tingnan nyo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. O, so yung subject po dito, si Kristo. Siya yung naparito eh. Kaya siya po yung main topic. Siya yung subject. So pag nag-aral ka, using lipat-lipat yan. Kaya yung salitang nalalaman natin na paritong anak ng Diyos. Sabi diyan, at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, siya pa rin yun. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Si Kristo pa rin yun. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak. Yung Kanya, doon nag-focus si Ventilasyon. Sino yung Kanya na may anak? Binabago niya yung grammar binabago niya yung subject matter. Which is, ang subject hindi nagbabago sa anak. Ginamit lang kung saan galing yung anak, kaya binanggit dyan, yung pinanggalingan niya, yung ama. Pero yung tinutukoy pa rin yung subject ay yung anak, sa kanyang anak na si Jesucristo. Therefore, yung salitang ito ang tunay na Diyos, hindi nagbabago, hindi lumipat, kundi doon sa subject, Brother Gomer, nakatukoy. At ang buhay na walang hanggan. At kung bibigyan natin to, ang ganda rin ng explanation dito sa kay Harris, na yung tunay yung buhay na walang hanggan, pagka dito po sa mga sulat ng mga apostol, lalo na si Juan, ang buhay na walang hanggan talagang ipinakilala niya ay si Kristo. Sa Kanya yung buhay na walang hanggan hindi naman sama. Therefore, yung tunay na Diyos dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun pa kaya yung doon siya rin yung sumulat ng 17:3 yan din yun, isang Juan lang yan, Brother Gomer, di ba? Kaya yung 17:3 ng Juan, hindi niya hinihiwalay ang ating Panginoon doon. Kasi nga, ang buhay na walang hanggan, kanino lamang po, mga kapatid? Unang Juan 5:12. Unang Juan 5 talatang 12, tingnan mo. Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sino yon? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. 13? Siguro basahin mo yung talatang 11, Brother Johnson. Sige. Brother Domer, ikaw na muna. Ituloy mo to kasi... Ayan. Ito sabi ni Apostol Juan, mga kapatid. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Kaya yung buhay na walang hanggan talaga, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa talatang 12, ito na nga yung sinasabi niya, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya kung babalikan mo ngayon yung 5:20, ano sabi doon? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Adi ang liwanag nga niyan, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung ama at yung anak. Ay ang gusto natin, paghiwalayin malabong mangyari yun. Kasi nga ang unang-unang problema nitong mga ayaw maniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon, una, hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-exist na noon pa, kaya nga plano pa lang daw. Ang problema, dyan sa 17, Brother Johnson, maliban doon sa mali na yung grammar sa pagkaintindi nila, putol pa yung basa. Bakit sanabi natin putol? O tingnan po ninyo, pag itinuloy natin yung talata, balikan po natin 17:3. Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Sino daw yung buhay na walang hanggan? Si Kristo. Na ikaw ay makilala nila na yung isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Kasama sa talaga. Ay si Kristo.
Kasama Pero talaga. dapat ang pagbabasa, Brother Jorsot. Oo. Basahin ko. Pinuputol na, pinaghiwalay pa. Kasi ganito nila basahin yan eh. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Sino yun? Ang Ama. Parang period eh. Parang period. Pero kung babasahin mo ng tama, ganito ang pagbabasa niyan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makapagay si Jesucristo. Kasama nga. Tapos pag tinuloy mo pa yung talata, 4, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Pagdating sa 5, yan na. ano sabi ng Panginoon? Yun ang maganda. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kalwalhati ang aking tinamo. Ay nag-aral naman tayo lahat ng ng grammar ng Pilipino. Pag sinabi mong tinamo, tapos na 'yon. Past tense. Bago daw kailan daw yun siya niluwalhati ng Ama? Aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo na. Dito malaki ang problema ng mga INC dito. Bakit? Isasara na yan. Kasi kanila, walang pre-existence ang Panginoon. Ang paraan nila na dyan, Brother Gomer, hanggang 3 lang tayo, ha? Hanggang 3 lang. Huwag kayong lalagpas. Yan sayo ng mga ministro. Huwag kayong magbasa ng Biblia. Pasugo lang. Hindi naman nilagay yung talatang 5 kasi. Walang pasugo na naglagay ng talatang 5, sigurado yan. Ay wala, hindi nila hanapin nyo nga sa pasugo yung talatang 5 kung meron. Wala, mababawasan yung miyembro. Na ang ating Panginoon nagtamo na ng kalwalatian bago pa yung sanglibutan. Tapos sasabihin nyo plano. So, ayan.